Hi guys! Share ko lang yung bad experience ko sa pinagbilhan ko ng Giorno. Medyo mahaba tong kwento. Anyway, mahirap talaga makascore ng cash kung saan-saan ako nagpapareserve. Hanggang sa may nag-post na for sale ng SRP noong September 40. Minessage ko agad kasi available on hand eh. Kinonfirm ko pa if how much at ayan nga yung response ni agent, 105,890 kasama na yung insurance at registration. No hidden charge pa nga raw at kasa employee siya, which is very nice kasi direct na. Dagdag pa ni agent, ang dami kasing nag-PPM sa akin, kayo na bahala sa akin. Hirap magbitaw ng Giorno kasi talaga, hehe. Ang dami ahente at nagbibigay ng offer, ayaw ko naman ng ganun kasi bawal. Tapos humirit si agent ng 3 to 5,000. Hindi ko na tinanggap kasi may mga nagsisell sa Valenzuela ng Giorno na agent na 110,000. Parang ganun din kasi siya papatok sa presyo at ayoko naman patulan yung ganung presyohan. Nag-arrive kami sa 1K na ad price so okay na nakuha na namin yung motor. Pero pagka uwi, nag-message siya na pa-add pa ng konti. Since may need pa kami na ORCR, okay na kami at nag-send na ng dagdag. Nabanggit niya rin na 1 to 3 weeks makukuha na yung ORCR kasi nga nasa batas na sa LTO na less than 1 month lang dapat makuha na yung ORCR. October 1, exactly 2 weeks after ng transaction, nag-message ako na may nag-reflect na nga sa LTO app na may ORCR na kasi sabi sa amin sa kasa, doon tignan yung update. Tapos hinihingi niya yung information para ma-pick up na nga. And ito, nangihingi siya ng panggas para ma-pick up na nga raw. At hindi ko na to pinansin kasi part naman ng work niya yon. October 6, nag-ask ako ng update, tas isi-schedule niyo raw muna this week. So, okay lang, wait na lang ulit. October 8, nag-follow up ako kung when makukuha. Sabi niya bukas daw. Kaya nag-message ako kinabukasan. Pero ito, marami na siyang dahilan na kesyo wala pa yung head, check na lang sa portal, etc. Kaya sabi ko, kung nagbigay kami ng October 1 ng panggas, edi hindi rin pala namin makukuha yung ORCR. Tas bigla siyang nag-send na nandoon na raw pala yung ORCR. Tas iniba niya na yung usapan na kesyo yung plaka raw yung tinutukoy niyang to follow. Pero as per checking kasi sa LTO tracker app, ready na for pick-up nung nakaraan pa yung plaka. So sabi ni agent, by batch daw sila kumukuha, which is okay naman kasi sayang oras ng kasa kung hindi sabay-sabay, diba? So this time, nag-decide na kami na lang yung kukuha para hindi na nga dumaan sa kanila. Pero, need daw ng authorization ng kasa and of course, nanghihingi siya ulit ng panggas. October 10, nagtanong kami sa page ng kasa kasi ayoko nakausap yung agent. Tinanong ko kung pwede nang pick upin yung plaka. Tapos, ang nataon na nakausap namin yung employee na kan-transact namin kaya ang reply, hindi raw kasi dealer lang yung pwedeng kumuha. E din nag-message din ako sa Viber ng kasa nila pero siya rin yung nakausap namin doon na agent. Tapos biglang nag-PM na siya na hindi na raw pala need ng authorization from kasa. Pero pinipilit niya na dealer lang yung pwedeng kumuha ng plaka. Nag-message pa si Sir Agent na hindi raw ba kami naniniwala sa kanya. Well, to be fair, paiba-iba siya ng sagot so hindi ko na kayang pagkatiwalaan niya sinasabi niya. So kinuha namin yung ORCR ng day na yon. Dumiretso kami sa LTO after kasi may nagsabi sa group ng mga motorista na pwede naman daw owner yung mag-pick up ng plaka kaya sinubukan na rin namin. At yun, nakuha namin yung ORCR at plaka in 1 day. Ayun lang, kung hindi rin naman dahil sa kanya hindi ako makakabili ngayon nito. It was stressful for my first motorcycle but I'm happy with my Giorno.